Tingnan natin. Okay. Hi guys. Yeah. Flip ko kayo ha. Ay, sige, dito na. Hello. So, ayan, nakikita nyo ang place namin. Medyo nag-snow na ulit. So, start natin ang vlog natin sa ganito guys. Kasi, itong YouTube channel ko before is cooking vlog. So, medyo, nahiya ako girl. Dali lang. So, ayan. Ayan ang kapiligiran namin. Medyo nahihirapan ako guys. Kasi, first time kong mag-vlog. Medyo nahihiya pa ako sa camera guys. Hoping, ayan, nag-i-snow guys. Hoping, ma-overcome natin to, no? Yung hiya-hiya, kasi talagang gusto ko, ang tagal ko na guys na gusto mag-vlog, pero di nabibigyan ng chance kasi masyadong mahihayin sa camera. So ayan, bigyan ko ng chance ang sarili ko ngayong 2026. Sayang naman yung ganda ng Canada kung hindi natin to isi-save sa memories natin. Hayaan lang natin lumipas ba. So, ayun guys. So, right now, papasok ako sa trabaho. Ano tayo? Closing shift tayo ngayon. So, di ko naman kayo madadala sa trabaho ko kasi guys, bawal ang cellphone. Bawal ang cellphone doon. So, pero try natin mamaya kung maisama ho kayo, no? Yan, tingnan niyo yung mga puno. Nag-snow na naman kasi. Pero hanggang pa to guys? I think April or May. Last na bagsak yan ng snow, mga May. Sobrang lamig ngayon. Kahit na konti lang ang snow, sobrang lamig talaga guys. Lalo nung isang araw, -25. Feels like -30. Pag umuwi ng Pilipinas, mamimiss ko talaga to guys. Sorry, nag-burp. Busog, pritong talong at salted egg ang ulam. Ayun, may dumaan. Hirap tumawid. Parang Pinoy ata yun. Yun talaga. Wala tayong car. Wala tayong car. Tayo ay hamak na temporary residence lang dito sa Canada. So, kailangan wise tayo sa pag-spend ng money para makasave in case na wala nang opportunity. Di ba po? So, ayan. Guys, tatawid lang ako ha. Cut ko lang kayo guys. Tatawid lang ako. One eternity later. So, ayan guys. Kakauwi lang natin. So, ayan. Ang lamig. Upad lang ako ng jacket. Then, tayo? Luto tayo ng ulam. So, ngayon, lang ako. Siguro, lang ako guys. Sardinas lang. Tapos, lagyan ko lang ng napaka-beach yung sardinas ko. Pagpasensyaan nyo na, nakita nyo yung tuwalya ko. So, ayun, magsasardinas lang ako guys. Tapos, tayo, natin ng napaka-beach. So, yun. Actually, ako ay may gagawin pa ako ngayon. Then, after kumain, ayan, papahinga.
Actually, bukas, guys, ano lang ako, siguro maximum 5 hours lang ang duty ko. 4.5 to 5 hours kasi magbabangko pa ako ng sales namin. 3 days na yung sales. Dapat ngayon ako magbabank. Pero since medyo late na rin ako natapos ngayon, ah, bukas na lang ako magbabangko. So, bale 4 days sales na yun. Wala naman ikabang gagawa kundi ako. Kasi ako yung manager, trainee, I don't know. Pero ang offer talaga sa akin is store manager. Since meron akong regional manager na kasama na naka-duty, so medyo under ako. So, di ko alam. Basta ginagawa ko lang kung ano yung trabaho, guys. So, ayun. So, mag-aano muna ako, guys. Mag-prepare ako and then kakain and then magpapahinga natin. So, see you tomorrow, guys, sa panibagong vlog natin. Then, thank you sa pagsama ninyo kahit na medyo alam kong hindi perfect, hindi talaga perfect, kahit 50%, hindi talaga siya perfect, guys. Pagpasensyahan nyo na at least, 'di ba, yung ginagawa ko is ano na lang rin to, save na lang ng memories dito na ganitong araw, ganun yung ano ko, pag may gusto kong balikan, dito ko na lang rin babalikan sa YouTube. At the same time, katsikahan ko kayo sa buhay-buhay. Alam niyo yun, hindi ganun kadali. Pero I think along the way, mag-i-improve din naman ang pagbablog na to, no guys, no? Yung suggestion naman kung anong mga suggestions ninyo. Actually, may mga in-order na rin ako sa AliExpress at sa Temu ng mga gadgets na pwede kong magamit. So, see you on the next one, guys. Bye-bye! Hi, guys! So, welcome po sa aking munting room. Yeah, simple lang to, guys, kasi hindi natin afford yung rent ng apartment. So, hello, guys! So, ayan. Dito tayo sa munting room natin. So, kakauwi lang galing ng trabaho. So, ayan. Ano siya, 500, 800 room. Yeah. So, dito kasi sa Canada, kapag nag-rent ka, renter ka, 4 room, kasama na ang bed, then may walk-in closet na din. Yung iba parang normal closet. Then dito naman sa room ko, guys, ano siya, may room na may bed na siya, may walk-in closet, then may working table, side table. Actually, may lamp na rin siya. Pero, tinanggal ko kasi meron akong parang, alam niyo yung maliliit na bulbs na parang dim light siya, warm yellow, warm white, parang ganun ba yun? Warm white. So, mas gusto ko yung ganun kesa yung old style na lamp na malaki. So, yun medyo hindi ko siya gusto kaya tinabi ko na lang. Ang sabi naman ng owner, kung hindi okay sa'yo, pwede naman itabi lang para at least, diba, malinis pa din at organized pa din yung bahay. So, dito sa bahay namin, guys, meron akong kasama na couple, mag-asawa, nasa taas sila. Then, meron dito sa tabi ng room ng youth. Youth pa siya, bata pa. Pero bata pa naman siya, siguro nasa 20s. So, ayun. Yung kasi yung isa namin kasama sa bahay ay nakabili na siya ng bahay. So,
nag-move out na siya parang December, last month. Then, ang owner ng bahay namin guys is Filipino din, pero in and out siya dito sa Canada kasi citizen na po siya. So, tsaka may mga businesses din sila sa Pilipinas. So, yun, hindi siya palagi dito. Then, one day, ika-quick tour ko pa kayo sa bahay. Dito sa bahay kasi maganda yung bahay nila guys. Malaki yung yard. Malaki. So, yun, ika-quick tour ko kayo sa bahay na tinitirahan ko. Pagpasensyahan nyo na guys kasi talagang medyo tingnan nyo naman guys ang aking room, magulo. Parang lahat magulo. Ayusin ko yan para sa inyo sa day off ko. Kasi guys, nag-aaral din naman kasi ako. Nag-aaral ako. Sorry, at the same time, nagsaside hustle ako. So, kung yan, ito, pinasok ko nga itong pagpa-vlog, diba? Then, may trabaho tayo. And then, may mga kailangang asikasuhin para sa pag-move ng province or pag-transfer ng employer. So, hindi pa naman sure yun guys. Kasi kakausapin ko rin ng HR ng company namin kung talagang matutulungan nila ako na magkaroon ng panibagong LMAE para hindi na rin ako mag-move out. Diba? Kasi malaking company naman tong sa work ko eh. So, yun, naglo-look forward ako na matulungan nila ako para sa papers ko. Ayun. So, ayun, quick tour lang sa ating munting kwarto. So, tignan nyo guys, ano ko kayo. Ayan, ang aking medyo makalat. Actually, makalat talaga na work table. Work table ko, no? Then, ayan ang aking walk-in closet. Ayan. Yun lang muna ipapakita ko sa inyo kasi magulo po talaga guys, magulo pa. So, ayun, kakauwi ko lang galing ng work. Then, ayan, aakyat na po ako kasi sa basement ako nakatira. So, aakyat na ako para magluto ng ating dinner. Yeah. Delata muna tayo ngayon. Plano ko bukas na mag-ukoy. Pag nakapagluto ako, isasama ko kayo sa pagluto, okay? Okay. So, ayan. See you guys. If tingnan ko kung makakapag-vlog ako after makipag-chikahan ako sa inyo guys. Ayun. Okay. See you on the next one, guys. Bye-bye. The next day. Hi guys. So ayan, kahapon nag-i-snow, 'di ba? Malala. Hindi naman malala. Pero ayun, nag-accumulate na naman ng yelo dito sa amin. So ayan. Ngayon maaraw naman. So
Literal na weather guys. Hindi na, kaya kung hindi nakalimutan ko pala uminom ng vitamins guys. Oh my god, 3 araw na naman, kalimutan ko na naman kasi pagkakain, mini-make sure ko talaga na kahit pa paano nakapagpahinga ako guys. Yung makarest ba, nakakaidlip ako. Kahapon nga pinapasok ako ng maaga pero hindi ko napansin yung message. My god, pansin ko gabi na kasi hindi naman ako nagtatelepono sa work. Yan guys, tingnan nyo, yan, puti-puti no. Kasi naman nag-snow na naman. So medyo putol-putol ang vlog natin guys kasi hindi ko kayo masasama sa store, sa work. Medyo gusto ko sanang i-share sa inyo yung journey ko sa work ko, kaya lang hindi ko baka kasi pagalitan ako kasi randomly nag-check yung owner sometimes yung mga higher position sa work ko, nag-check ng CCTV. Syempre ayoko naman na dahil lang sa gusto kong ma-share sa inyo yung journey ko diba, maapektuhan ang trabaho natin. So eto na, medyo malapit na ako sa store guys. See you later guys. One eternity later. Hi guys, so pauwi na tayo no from work. Uwi na tayo, dumaan lang tayo sa Asian store. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung binili ko sa Asian store. Medyo kailangan na natin bumili ng stocks kasi wala na, mahilig ako sa isda, pag sa baboy lang ngayon guys, pata-pata lang kasi yun yung medyo mura. Ang pork belly talagang ginto. So yun lang muna ang ko guys, ang bibilhin ko no. Yeah. So yun, naman tayo sa Asian store at yun lang ang ko, bili ko ngayon. So ayun, yun lang muna nabili ko guys. Nakita ko kasi yung so yan, pauwi na tayo. Blooming pa ba ang lola nyo guys? Blooming pa ba? Ay, 4 hours lang naman ang duty ngayon guys, kaya okay lang. Yan, pakita ko sa inyo dito. Ayan, nakikita nyo guys, yan. Yan. Ayun guys, so upo muna ako dito, pahinga. Kasi pag Sunday guys, talaga, short hours lang ang ko. Ang ganda guys, ganda ng background. Short hours lang ang ko, ang duty ko. So may time ako na magpahinga, may time ako na ikot-ikot. Yun. So dumaan lang ako sa Asian store para bumili ng stocks ko guys. So nakabili ako. Mamaya papakita ko sa inyo pag nandun na tayo sa bahay Then
Ayun, speaking of working hours, guys, pag Monday to Saturday naman, ano naman ako, medyo okay. Pero pag ganitong winter season kasi guys, maliit lang talaga or short hours lang talaga normally. Pero lucky pa din ako sa company na pinapasukan ko ngayon dahil ah, nabibigyan pa rin ng hours. Yun, nabibigyan pa rin ng hours. Pero yun nga, hindi nga mamimit yung 40 hours per week. Bihira. Naiintindihan naman. Understandable naman guys kasi yung sales is hindi naman ganun kataas. Then malaki pa ang rate namin, dalawa ng regional manager ko. So yun, ang ano na lang namin, kukuha kami ng part-time kapag pampa-day off namin dalawa. Then isa pang part-timer kapag weekends. Yun lang yung gawa namin. Pero yung yung sabihin mo na full-time na makakasama namin, hindi namin magagawa kasi maliit yung sales namin for now. So ayun, tingnan niyo yung background ko guys, diba? Yan. Kung lilipat ako ng company, parang tinitignan ko na lang kasi mostly sa ganitong work, maliit yung offer. Then, kahit na manager ako, yung iba, maliit lang talaga yung offer. Ito yung nakita ko na drink station lang siya. Pero malaki ang offer niya guys. Galante yung company. Kaya ginrab ko na din. Then, ayun, kahit mahirap, kahit na pagod. Madalas pagod kasi nung December, pagod talaga guys. Okay lang rin. Then, ayun, ano pa bang tsikahan natin guys? Ayun, sa working hours kasi dito, working hours kasi ang labanan guys, dun magbe-base yung magiging income mo. So, kung kunyari, ang part-time kasi 16 hours per bi-weekly per cut-off. 16 hours guys. 16 hours lang kung part-timer ka. Unlike sa full-time, 40 hours. Full-time talagang priority ka sa oras. Yun lang yung maganda. Then, ano pa ba? Speaking of working hours, ayun. So, dito ang ano lang naman dito is yung sahod talaga. Yung sahod. Maganda lang talaga kasi guys, alam nyo, dito mostly credit card. Parang hindi siya mandatory pero talagang mostly talaga credit card na lang ang gamit kasi nga kung magbe-base ka sa sahod mo at versus sa mga expenses mo, hindi talaga kakayanin kung ganito lang na sahod sa amin. Hindi kakayanin. Parang ano lang rin yan parang Pinas lang rin yan afford mo makabili ng mga ganito, mga shrimp, mga kasi medyo mura. Pero hindi siya kagaya sa Pilipinas na mahal talaga kasi 400 per day mo. 400 per day mo, 'di ba? Kunyari for 576, magkano na ba ang natin, guys? Comment down below, magkano na ba ang minimum hours natin? Minimum na sahod natin diyan sa Pilipinas, 576, 600, 'di ba? Hindi ka makakabili ng ang tawag dito, hindi ka makakabili ng ayun. Balik tayo sa pinag-uusapan natin guys, naputol na kayo. Hindi ka makakabili ng ng hipon. Makakabili ka kung sa sahod mo sa isang araw. Let's say, ang kilo ng hipon is 400. Tapos, ang sahod mo is 576 per day. Do you think, mag-alat ka ng ganun na kung ikaw talagang wais ka gumastos,
ganito lang ang sahod ko sa isang araw, mag-aano ako. Pero minsan na ano naman natin yun, 'di ba guys? Nagagawa naman natin yun, especially pag sahod, 'di ba? Ang ano ay ang gawa natin ano sa sahod, sahod lang. Makakabili ng ano ng hipon ano. Yun naturingan na maraming dagat sa atin pero napakamahal ng mga seafood ano guys. So yun, ang problema lang dito, mostly ng mga ng mga ano ganyang seafoods ganyan frozen kasi made in Vietnam, Indonesia or Thailand or ganyan, minsan Philippines pa din. Yun, kaya frozen siya. Pero okay lang rin naman. Okay lang rin naman, 'di ba guys? So yun. So bumili lang ako ng tilapia kasi yung tilapia dalawang malalaki na $7 lang. So kung uulamin ko ng dalawa, isa per ano per ulaman, 'di ba? Hatiin ko sa dalawa. So isa sa almusal or then pag-uwi ko. So parang 350 per menu ako, no? 350 per luto, no? Okay na lang rin. Kasi hindi naman kami free sa food guys sa work. So yun. Kaya kaya wais talaga dapat sa pag-i-spend kasi syempre temporary foreign worker pa lang tayo. Hindi pa tayo guaranteed na ma-PR. Hindi pa nga naumpisahan yung process 'di ba? So okay lang 'yun na ganun na magtipid, hindi naman totaling tipid na gugutumin mo na yung sarili mo, no? Hindi naman ganun. Tipid lang na yung afford mo lang yung bibilhin mo para makakain. Minsan, treat yourself. Ganun ang ginagawa ko guys Kunyari, nagki-crave ako, malamig, di ba? Gusto ko mag-ramen. Nagra-ramen ako kasi $15 lang naman. May drinks ka na, okay na yun. Parang once a month, parang kada sahod lang gagawin mo yun, di ba? So, okay na yun. Yun, ganito ang buhay dito sa Canada, guys. Alam nyo, yung mga nag-flex or nag-show up ng mga kung ano-anong luho dito sa Canada ng mga kalahi natin. Siguro dahil pero yung halos patayin mo yung sarili mo kakatrabaho para lang mabili mo yung mga gusto mo. I don't think so na patas yun kasi kailangan unahin natin yung health natin, no? Nung nakuha ko yung open work permit ko guys, sabi ko magdadalawang ko hanggat kaya ko ganun. Pero guys, hindi pala ganun kadali kasi hatiin mo yung itutulog mo na let's say ganito, nakakatulog ka ng 8 hours a day, nakakatulog ka ng tama sa oras. Pag syempre apektado yung pahinga mo, yung tulog mo, yung ang kagandahan lang talaga sa company na napasukan ko guys, priority ako sa oras. Then kapag kunyari masama ang pakiramdam nila, ako talaga ang pumapasok. Kung ayaw nilang pumasok, ako talaga sumasalo ng oras, which is okay lang rin naman. Kasi kung mag-work ako sa iba, 'di ba? Mag-work ako sa iba, gagawin ko 2-3 ang oras ng pasok ko. Pagod ang katawan mo. Ganun din. Then, wala kasi tayong car, guys. Wala tayong car. Kasi, kadalasan ng mga ganun na may mga night job, ganun, may mga sasakyan kasi wala nang transportation, di ba? So, wala tayong car. So, ang ko na lang, ang talagang pampalubag loob ko na lang para maka-earn ng extra money is, yun, saluhin ko yung mga oras na ayaw nilang magtrabaho. May mga times kasi na ganun guys na gusto nang umuwi ng kasama ko, ng regional manager ko, gusto niya nang umuwi. Tapos tatawagan niya ako, pasok ka ng mas maaga. Papasok ako mas maaga. Aking oras na yon, uwi na siya. Ganun.
thankful pa din ako kay Lord ano na ganun yung setup ko sa trabaho ko kasi nakakaano ako then nakakaipon ako and then gamay ko yung trabaho. Yun. Yun lang yung yun lang yung na ko na maganda talaga sa company ko tsaka maganda yung bigayan, maganda yung yung meron kasing company, ito pa guys, ito ikwento ko sa inyo. Merong company kasi na kunyari 9:30 ang out ninyo. Kailangan 9:30 out na ka talaga kayo kasi ayun, balikan ko kayo. Ayun, kunyari nakapag-out ka ng 9:45, hindi na bayad yung 15 minutes nyo guys. Which is maganda sa company ko kasi up to the last seconds na mag-out ako, bayad siya. Yun ang kagandahan. So, ayan, pinahinga ko lang yung paa ko habang katsikahan ko kayo. Habang katsikahan ko kayo guys, ito merong chikiting dito sa likuran ko no. Kasi lalaban na naman ako sa malamig na lakaran para makauwi ng bahay. So kita-kita tayo sa bahay guys no. Ayun. Guys, comment down below naman no kung sino nang saan nakarating itong video ko na to kasi medyo baguhan pa lang ang ang beshi nyo. Baguhan pa lang guys. So gusto ko lang malaman kung saan nakarating yung video na to, then kung may mga suggestions kayo na na pwedeng gawin natin dito sa vlog na to, yung ganun.